Gatas na gatas! Oh, yan, mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. Isang gatas na naman ang ating i-content ngayong gabi na ito o araw sa inyong lugar. At ang tatalakayin natin ay tungkol dito kay Yamatan, ang dating sekretarya ni Norman Mangusing. Bagkus nagsalita na po siya matapos ang lahat-lahat at marami na pong nangyayari na lumalabas ang katotohanan paunti-unti sa pamamagitan ni Makagago WhatsApp man, mga kaplastik. So wag na tayo magpaligoy-ligoy, mga kaplastik. Panoorin natin ang opinion ni Yamatan na kung saan ay inilahad niya ang mga saloobin niya at mga sasabihin niya patungkol kay Norman Mangusing. Panoorin natin ang video. Gumastos ka pa ng 300, 400 o 1 billion pa sa pag-humanitarian mo. Okay nang ina mo, hindi mo mapapalitan yung katotohanan na isa kang kulaong. Dating sekretarya ni Francis Leo Marcos na si Yamatan nagsalita patungkol sa kanyang dating boss na si Francis Leo Marcos. Panoorin natin ang video na ito kung saan tinawag pa si FLM ni Yamatan na isang bulaong. Mafia hindi siya mafia. Kasi pag sinabi mong mafia, ang ano niya dyan, meron siyang mga kasama, mga business partner na malalaking tao na mayayaman na ang galawan nila illegal. 'Di ba? Illegal naman yung pag-ano eh. Legal naman yung kanyang ginagawa sa YouTube. Legal yung kinikita niya, 'di ba? Kaya nga wala makapagpasarado ng YouTube niya eh. Kasi nga legal. Kumbaga, alam ng mga tao yung mga anti-kulaong, yung ginagawa niya na pagpapaikot, 'di ba? Alam ng mga tao na ginagamit niya yung platform ng YT para nang sa ganun, maisakatuparan niya kung ano yung mga pangarap niya, yung gusto niyang mangyari sa sarili niya. Ang live ng YT ngayon ay parang live ng Facebook. Ang dami nila, yummy, naglalabasan, tagalabasan ng mga lokong ito. Aba, teka. Ganyan talaga, Froggy. Hayaan mo lang sila dyan, deadma. Iisa-isahin pa ba natin yan? Papansinin pa ba natin yan? Diba? Deadma. Kaya yung ano niya, malakas ang loob niya na gawin niya na kumbaga magpaikot, magmanipula. Pero tignan ninyo tignan ninyo, kahit na anong gawin niya na pagpapanggap o yung ginagawa niya, no, na kapekean sa sarili niya, lumalabas yung katotohanan kung anong klaseng tao siya. 'Di ba? Siya rin naman mismo yung nagbubuko sa sarili niya. Hindi mo na kailangan gumamit pa ng salita ni Mike Cervera, ni Tatay Nasukir, ni Kaaruba, ni Mamelon Kyle, o kung sino pa mga tao, o kahit tayo dito. Kasi nga, siya mismo, inilalabas niya kung anong klaseng pagkatao meron siya. Gaya Diba? na lang ng Kung anong pag-uugali. gaya na lang ng paglabag niya sa batas ng ng sa LTO, like yung hindi pagsusuot ng seatbelt, mga kaplastik. So kumbaga mga kaplastik, ito yung posa kasama ko lagi. Kumbaga yung mga ginagawa ni Norman Mangusing, parang araw-araw ginawa ng tao, ay nino-normalize na niya yung pagiging sinungaling, mga kaplastik. Even yun sa mga kwento niya, tulad na lang na nangako siya na magbibigay daw di umano siya ng reward once na malaman ni Norman Mangusing ang totoong pagkatao ni Food Genius, 'di ba?
Tapos gumamit pa siya ng isang tao na si Joshua na nagpatotoo daw sa interview niya na hinahamon daw di umano si Makagago doon sa Laguna. At nag-imbento pa sila ng address kung saan man nakatira si Makagago WhatsApp man. So, ginamit niya si Joshua. Nung nakuha na niya yung opinion ni Joshua na scripted yung kanyang opinion, bigla na lang di umano na binigyan daw niya ng 2,000 instead na 50,000. So marami talagang kasinungalingan. So ano pa ba maasahan mo sa sinungaling? Tapos gusto pang interviewin ni Nico David. 'Di ba? So anong punto mo? Bakit kailangan mong interviewin si Nico David, mga kaplastic? Ay interviewin ni Nico David si Norman Mangusin. 'Di ba? Parang gago lang na mag-i-interview ka sa aasahan mo pa ba na magsasabi ng totoo yung tao? 'Di ba? Kung siya nga mismo, nauhuli na siya sa sarili niyang salita. Na lahat ng mga sinasabi niya, siya rin ang gumagawa ng katangahan niya. So tuloy natin yung video, mga kaplastic. Kung anong puso meron siya, panggap lang. Lahat pwedeng gawin sa YouTube at may screen name din. True. Pag sa YT ka mag-live, madami talaga ang papasok ng ibang lahi. Hi, Miss Yam. Good morning. Evening to all. Mami Bunso Powers. Mega love shoutout, ma. Then mama, may Josephine. Kita mo saan ka nakakita? Tatakbo ka. Gusto mong manilbihan sa Pilipinas. Gusto mong maging senador. Gusto mong magkaroon ng kapangyarihan. Gusto mong maupo. 'Di ba? Pero anong ginagawa mo? Anong klase pag-uugali meron ka? Umpisahan mo sa ikaw mismo, yung sarili mo. Yung sarili mo, hindi mo mailabas kung sino yung totoong ikaw. 'Di ba? Kailangan mo pa magpanggap na isa kang galing sa pamilyang ganito, ang magulang mo, napaka-komplikado, ang simple ng buhay. 'Di ba? Paulit-ulit natin sinasabi na mahal ka ng tao. Hindi mo na kailangan pa magpanggap na kung sino ka. Kahit na ikaw si Norman Mangusin 'Diba? Which is totoo naman, ikaw naman talaga yung si Norman Mangusin. Tanggap ka ng tao kasi mahal ka nila kung anong ginawa mo. Pero yung putang ina, paiikutin mo yung mga taong naniniwala sa'yo. Gagawan mo na kung ano-ano kwento yung mga taong dating nagtanggol sa'yo. Shoot ka, best! Diba? At ang makasakit doon, isa ka rin doon sa mga nagamit ni Norman Mangusin na minura mo si The Kings that time. Kung paano mo panggigilan si The Kings at minura-mura mo sa social media. Kung natatandaan nyo po dun sa interview ni Makagago WhatsApp man na sinabi ni The Kings kung paano siya minura-mura nito ni Yamatan, talagang napakatindi yung galit niya nun. Dahil kasi nga si The Kings ay gustong humiwalay na kila Norman kasi nararamdaman din niya na parang hindi naman siya nagiging maayos dun sa pakikisama niya kay Norman Mangusin, mga kaplastic. Kaya nung mga araw na yun, kawawang-kawawa si The Kings nag-birthday o nag-Pasko sila, nag-New Year sila nang walang makain. Tapos ngayon, etong si Yamatan biglang bumaligtad ang kanyang persona dahil nakikita niya na dumarami na rin ang kaaway ni Norman Mangusin. So wala naman sigurong doubt ang mga dating kasama ni Yamatan sa kanya. Kasi nga, wala naman akong naririnig sa interview na kahit si Yamatan ay may sama ng loob ang mga dating 14 vloggers na ginamit ni Norman Mangusin. Baga ito si Yamatan ay biktima lang din sa mga plano o sa mga propaganda ni Norman Mangusin. So tuloy natin yung video. Saka nakakita, tangina, gusto mo maging senador, pero manggigilit ka ng tao, kung tutusin. Ano ka? NPA? Gago. Dapat kapag ano ka, hindi ka salita ng mga meron ba kayong presidente, oo, si Tatay Digong, talagang, papapatay kita, talagang tinototoo niya talaga kasi talagang mga masasamang tao yung mga tinitira niya. 'Di ba? Correct. Siya mismo nagsabi na Norman Mangusin. True. Mami Fitness! Shout out, Mimi.
Kaya hindi mo na kailangan pang anuhin eh. Kung ikaw, marunong kang magmasid, marunong kang makiramdam, marunong kang makinig, nakikita mo kung ano yung tama at mali, doon pa lang sa pananalita niya, tangina, nakaka-turn off na. Bakit? Kasi siya mismo eh. Siya mismo. Sino ba tayo? 'Di ba? Para pagsalitaan niya na kung tutuusin, nasa akin ang lahat ng mga ebidensya, lahat ng mga ng dahilan para pugut at gilitan siya ng ano. Putang ina mo, palagay mo sa akin, kulaong ha. Ano palagay mo sa akin? Manok? Manok ba ako? Mukha ba akong manok? Parang gilitan ng leeg. Tangina. Balyena ako. Hindi ako manok. Hindi ako manok. Balyena ako. Pakyo ka sa earth. Pang-ina to. Diba? Squammy magsalita. Manok, parang gilitan mo. Balyena ako, balyena. Tangina ka, buhay ka pa. Manok lumilipad sa bakuran. Ano? Gusto mo na comment section? Manok lumilipad sa bakuran, kinatay na. Ano ba name niya? Search ko, hindi ako matik nakasubscribe sa kanya. Diba, my loves? At saka putang ina. Ano ba? Alam mo yan. Kung anong mag-aano sa akin, kung saan lang ako takot. Takot lang ako mawala ng pagkain. Tang ina, bukod doon, wala na akong ibang kinakatakutan. Tang inan to. Ayaw mo maging manok, kaya ayoko nga. Pag kumakain yun, toka-toka lang eh. Ako pag kumain ako, Halata diba? naman. Swak pati balls. Oh yes, syempre, balyena ako, ma. Hindi ako manok. Tanginan, laki-laki ko. Eh di ko magiging manok ako, mga 100 peraso ako, gano'n. Oh, at least ang balyena, nandun na ako sa 4XL. Oh. Balyena ako, Mami Axel. Hindi ako ngalang-ngala mo yamo. Parang abnormal eh. Diba? Ha, ang balyena ang kumakain ng tao. Tama. Kahit nga Encanto eh, Mami Master Rex, diba? Kaya natin kainin. Tong ina. Kaya yung mga ganyan, mga pahapyaw niya, pang ano niya lang yan, pang hype niya lang yan, para yung mga nanonood sa kanya, diba? Yung mga gigil na mga mami sa akin, binibigyan niya ng satisfaction, diba? Bibigyan niya lang ng satisfaction yung mga manonood niya. Sabi niya sa akin, harap-harapan yun. Kahit lalaki siya. Hello? Si Chubby, halata naman ang kumain. Buo, di na kailangan. Tag-ilaw mo, my loves. Hindi kasi ako talaga, pag kumakain ako, ayoko talaga nung malamig. Kaya di ba kapag kunwari may nag-serve sa akin ng malamig, talagang nakasibangot talaga ako. Talagang hindi mo maano yung ano ko, talagang ang ina. Kakainin mo ko ng malamig. Seryoso talaga. Tsaka pag kumakain ako, hindi ako nagngunguya. Diretso lang ako. Lunok lang ako ng lunok. So, Gumastos ka pa ng 300, 400. pero meron nagko-comment. Ultimo si Mighty Manong, mga kaplastic. Ang sabi niya, na blackmail na yan si Kulaong, kaya siya kumakampi sa Norman Madungis. Then meron pa po dito, kaya sabi nga ni Angelo Gabier, JC De La Cruz, question, tinanong ko na si Mac Pablo, hindi daw nating kakampiyan si Yamatan. Kaya abnormal daw yan siya hanggang ngayon. Ano ba talaga ang estado at side niyang Yama at gulong-gulo na ako?
May mga video siya na against siya. May mga video siya recently na kausap niya si Abnormal at ang boss pa rin niya. Ano ba talaga yan siya? Or doon lang siya kung saan may pera at hindi siya maiipit? Nagtatago lang at sulpot-sulpot kung mababayaran siya? Balimbing lang talaga. Baka mapaliwanag mo o magawan mo ng video, kahombre nga pala ako. From my MG. Simpleng kahombre lang. Sana mabasa. Salamat. So, wala namang sinasabi na opinion si Makagago WhatsAppman regarding dito kay Yamatan, mga kaplastik. So, nangangahulugan na wala rin siyang tiwala dito kay Yamatan. 100%. Sa gestures pa lang ng video niya, mga kaplastik, kung paano siya magsalita. Para siyang mongoloid, mga kaplastik. So ano pa bang aasahan mo sa mga ganitong tao? Siyempre parang kumakampi lang yan, bumabanwagon lang siya sa kung sino lang ang malakas, di ba, mga kaplastik? So that means mag-iingat pa rin kayo at huwag kayo magtitiwala kay Yamatan. Magpahanggang ngayon, undecided pa rin yan. Siyempre, pag nadehado na si Norman, bigla yang kakampi sa inyo para maabsuelto sa mga kasalanan na gagawin ni Norman na siya rin naman ay sangkot dito, mga kaplastik. So tatandaan ninyo, dapat hindi lang si Kulaong ang dapat makulong dito. Pati si Dong Batalan, si Casper, at yung mga kasama niya nung mga recent vlog ni Norman Mangusin na mga dating kriminal na rin, mga dating ex-convict na naging alalay din niya. At higit sa lahat, itong si Yamatan, mga kaplastik. So wala akong masabi, wala akong may scope na video na talakay about kay Yamatan. Parang mga konteksto niya parang walang kakwenta-kwenta. Basta ang sinabi lang niya about sa mga records o mga wiretapping before sa mga ugali ni Norman, sinasabi din niya yun. Pero hindi, kahit si Makagago WhatsAppman, hindi na nagtitiwala dito kay Yama eh. So ibig sabihin lang nun, 100% hindi siya nagtitiwala sa taong yan. 'Di ba? Magpo-post naman yan si Makagago eh kung nagtitiwala talaga si Makagago WhatsAppman kay Yamatan eh. Kaso hindi siya interesadong interviewin yung tao. Kasi alam niya na baka hindi to desidido na kumampi o maglabas ng matinong statement sa taong to. So, hanggang dito na lang ang aking opinion. Umahaba na rin, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.